Sa kontemporaryong panahon kung kailan mas bukas na ang lipunan sa usapin ng kasarian at identidad, patuloy pa ring mahalagang ilahad at unawain ang mga personal na kwento ng mga taong naglakas ng loob na tahakin ang landas na taliwas sa nakasanayang pamantayan. Isa sa mga pangalang umalingaw sa iba't ibang plataporma ng media at social networking site sa Pilipinas ay si Jessie Corcuera. Ang kanyang buhay ay nagsilbing makapangyarihang salaysay ng katapangan, pag-ibig, pagtanggap at paghubog ng sariling pagkatao. Hindi lamang siya nakilala bilang isang trans man na nagbuntis, kundi bilang isang individual na matatag na hinarap ang mga hamon ng lipunan upang maitaguyod ang kanyang katotohanan. Si Jessie Corcuera ay pinanganak at lumaki sa isang karaniwang pamilyang Pilipino. Sa murang edad pa lamang, kapansin-pansin na ang kanyang mga pagkiling sa mga gawaing karaniwang iniugnay sa mga kalalakihan. Mas pinipili niya makapaglaro sa mga batang lalaki, magsuot ng komportableng damit na hindi masyadong pamabae at makilahok sa mga aktibidad na nangangailangan ng pisikal na lakas at tapang. Bagamat noong una ay inakalang yugto lamang ito ng kanyang paglaki, kalaunan ay unti-unting naging malinaw sa kanya na may mas malalim siyang pinagdaraanan hinggil sa kanyang identidad. Sa panahon ng kanyang pagdadalaga, lalo niya naramdaman ang hindi pagkakatugma ng kanyang panloob na pagkatao at ng pisikal na anyong inaasahan ng lipunan. Habang ang kanyang katawan ay dumaraan sa mga pagbabagong biolohikal na nakaugnay ng pagiging babae, ang kanyang isipan at damdamin ay patuloy na kumikilala sa sarili bilang lalaki. Ang ganitong karanasan ay nagdulot sa kanya ng kalituhan at matinding emosyonal na pakikibaka. Hindi madali ang tanggapin ang katotohanang taliwas ang kanyang nararamdaman sa inaasahan ng kanyang kapaligiran. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pananaliksik, pakikipag-usap sa mga taong may kahalintulad na karanasan at malalim na pagninilay, unti-unti niyang naunawaan ang konsepto ng pagiging transgender, partikular ang pagiging transman. Ang pagiging transman ay tumutukoy sa isang taong ipinanganak na may katawang babae ngunit kinikilala at ipinapahayag ang sarili bilang lalaki. Para kay Jessie, ang pagyakap sa identidad na ito ay hindi biglaang desisyon, kundi bunga ng mahabang proseso ng pagtuklas sa sarili. Nagsimula ito sa simpleng pag-amin sa sariling hindi siya komportable sa bansag na babae. Sumunod dito ang unti-unting pagpapalit ng pananamit, pag-aayos ng buhok at pag-aangkop ng kilos na higit na umaayon sa kanyang tunay na pagkatao. Sa paglipas ng panahon, nagpasya siyang ipaalam sa kanyang pamilya ang kanyang identidad. Ang pag-amin sa pamilya ay isa sa mga pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Sa isang lipunang may malalim na impluwensya ng tradisyon at relihiyon, hindi agad madaling tanggapin ang ganitong uri ng pagbabagong personal. May mga sanaling nakaranas siya ng pagdududa, pagtutol at pag-aalala mula sa ilang kapamilya. Gayunpaman, nanaig ang pagmamahal at pag-unawa. Unti-unting natutunan ng kanyang pamilya na kilalanin siya hindi batay sa kasarian na itinalaga sa kanya noong siya ipinanganak, kundi sa kung sino siya bilang tao. Ang pagtanggap na ito ang naging pundasyon ng kanyang lakas ng loob upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Hindi lamang sa loob ng kanilang tahanan naganap ang kanyang pakikibaka. Sa mas malawak na komunidad, kinailangan niyang harapin ang mga mapanghusgang mata at mapanuring pananalita. May mga pagkakataong siya ay nakaranas ng diskriminasyon at hindi pagkakaunawaan. Gayunman, pinili niyang gawing inspirasyon ang mga hamon na ito. Sa halip na magtago, nagpasya siyang maging bukas tungkol sa kanyang identidad. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang magbahagi ng kanyang kwento sa social media, kung saan mas marami ang nagkaroon ng pagkakataong makilala siya. Dito nagsimulang sumikat si Jessie. Ang kanyang mga larawan at kwento tungkol sa kanyang pagiging transman ay umantig sa damdamin ng maraming netizens. Lalong naging sentro ng atensyon ang kanyang pangalan nang ibahagi niya ang balitang siya ay nagbuntis. Para sa ilan, ito'y tila kabalintunaan. Isang lalaking nagdadalang tao, subalit sa mga malalim na pag-unawa, maliw na ang kakayahang magbuntis ay nakaugat sa biolohikal na katangian ng katawan, hindi sa identidad ng kasarian. Dahil hindi siya sumailalim sa mga operasyong tuluyang mag-aalis ng kakayahang reproduktibo, nanatili ang posibilidad na siya ay magdalang tao. Ang desisyon niyang magbuntis ay bunga ng pagnanais nilang mag-asawa na magkaroon ng anak. Ang kanyang asawa ay isang babae na tumanggap at nagmahal sa kanya bilang isang lalaki. Ang kanilang relasyon ay nakabatay sa kanilang paggalang, pagkakapantay-pantay at malinaw na komunikasyon. Sa kabila ng mga opinyon ng iba, nanindigan silang ang pagbuo ng pamilya ay hindi nakatali sa tradisyonal na balangkas lamang. Pinag-isipan nilang mabuti ang kanilang hakbang, isinaalang-alang ang pisikal, emosyonal at sosyal na implikasyon nito. Ang pagbubuntis ni Jessie ay hindi naging madali. Bukod sa mga karaniwang sintomas at pagbabagong pisikal na nararanasan ng isang nagdadalang tao, kailangan din niyang harapin ang mga puna at usisa ng publiko. May mga taong hindi nakaunawa sa kanyang sitwasyon at nagtanong kung paano niya maituturing ang sarili bilang lalaki kung siya ay nagbuntis. Sa mga ganitong pagkakataon,
Malinaw niyang ipinaliwanag na identidad ng kasarian at ang kakayahang biolohikal ay magkaibang aspeto ng pagkatao. Ang pagbubuntis ay hindi nagbawas sa kanyang pagiging lalaki, bagkus ito'y patunay ng kanyang kapasidad na magmahal at magsakripisyo para sa pamilya. Naging tampok siya sa iba't ibang panayam at artikulo kung saan mas malawak niya na ipaliwanag ang kanyang karanasan. Sa pamamagitan ng media exposure, mas marami ang namulat sa realidad ng mga transgender na individual. Hindi man niya sinadyang maging simbolo, naging representasyon siya ng posibilidad na mabuhay ng tapat sa sarili habang tinutupad ang pangarap na magkaroon ng pamilya. Sa takdang panahon, matagumpay niyang naipanganak ang kanilang anak. Ang panganganak ay isang makasaysayang yugto sa kanyang buhay, hindi lamang dahil sa pagdating ng isang bagong miyembro ng kanilang pamilya, kundi dahil ito ay nagpatunay na kanyang pagsamahin ng identidad at pagiging magulang sa paraang hindi kailangang ikahon sa tradisyonal na pamantayan. Ang kanilang anak ay lumaki sa isang tahanang puno ng pag-ibig at paggalang. Pinili nilang itaguyod ang kapaligirang bukas sa pag-unawa at pagtanggap sa iba't ibang anyo ng pagkatao. Matapos manganak, hinarap ni Jessie ang panibagong hamon ng pagbabalik sa kanyang pisikal na kalagayan at pagpapatuloy ng kanyang gender affirmation journey. Para sa ilang trans man, ang pag-inom ng testosterone at iba pang mga medikal na hakbang ay bahagi ng kanilang transisyon. Sa kanyang kaso, may ingat niyang pinagplanuhan ng mga susunod na hakbang. Isinasaalang-alang ang kanyang kalusugan at responsibilidad bilang magulang. Ang kanyang paglalakbay bilang trans man ay hindi natapos sa pag-amin ng identidad. Ito'y tuloy-tuloy na proseso ng paghubog sa sarili. Sa kasalukuyan, patuloy siyang aktibo sa social media at sa mga advokasiyang may kaugnayan sa LGBTQIA+ community. Ginagamit niya ang kanyang plataforma upang magbigay ng impormasyon, magbahagi ng karanasan at magbigay lakas ng loob sa mga taong dumaraan sa kaparehong sitwasyon. Hindi niya itinatanggi ang mga hirap na kanyang pinagdaanan. Sa halip, malinaw niyang inilalahad ang mga ito upang magsilbing gabay at inspirasyon. Naniniwala siya na ang visibility ay mahalaga upang mabawasan ang diskriminasyon at maling akala. Ang kanyang asawa ay nananatiling katuwang niya sa pagpapalaki ng kanilang anak. Bagamat mas pinili nilang panatilihing pribado ang ilang detalye ng kanilang personal na buhay, malinaw sa kanilang mga pahayag na matatag ang pundasyon ng kanilang pagsasama. Ang kanilang relasyon ay patunay na rin ang pag-ibig ay hindi nakatali sa kasarian, kundi sa malalim na pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa. Sa aspeto ng propesyon, patuloy na nagsisikap si Jessie na magkaroon ng matatag na kabuhayan para sa kanyang pamilya. Nakikibahagi siya sa mga proyekto at kolaborasyon na umaayon sa kanyang prinsipyo. Maingat siya sa pagpili ng mga gawaing sasalihan. Tinitiyak na hindi nito isinasakripisyo ang kanyang dignidad at paninindigan. Higit sa lahat, inuuna niya ang kanyang papel bilang magulang. Para sa kanya, ang pinakamahalagang tagumpay ay ang mapalaki ang anak sa kapaligiran may malasakit at paggalang. Marami pa rin na nagtatanong kung ano ang plano niya sa mga hinaharap. Ayon sa kanyang mga pahayag, nais niya ipagpatuloy ang advokasya para sa mas inklusibong lipunan. Hangad niyang magkaroon ng mas malinaw na batas at patakaran na magpoprotekta sa karapatan ng mga transgender na individual. Bukod dito, nais din niyang magbigay ng mga seminars at talakayan upang maipaliwanag ang konsepto ng gender identity sa mas nakararami. Para sa kanya, ang edukasyon ang susi sa pagbabago ng pananaw. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nananatili siyang mapagpakumbaba. Madalas niyang ipinapaalala na siya ay isang ordinaryong tao na may pambihirang karanasan. Hindi niya inaangkin ang pagiging perpekto. Sa halip, kinikilala niya ang kanyang mga pagkakamali at patuloy na natututo mula sa mga ito. Ang kanyang buhay ay hindi lamang kwento ng isang trans man na nagbuntis, kundi salaysay ng isang taong naglakas loob na pili ng katotohanan kaysa sa katahimikan. Ang pagtanggap ng kanyang pamilya ay nananatiling mahalagang bahagi ng kanyang kwento. Kung wala ang kanilang suporta, maaaring naging mas mabigat ang kanyang dinanas. Ipinapakita ng kanilang karanasan na ang bukas na komunikasyon at pagmamahal ay kayang lampasan ang anumang pagkakaiba. Sa paglipas ng panahon, ang dating pagdududa ay napalitan ng pagmamalaki sa kanyang katapangan.